May 12 ito, Sunday. Ito na yung araw na dinala na si Ate Charing sa simbahan para magkaroon ng ceremonial right sa kanyang paglibing ngayon sa May 12. Yan. Nag-alay ng mass para kay Ate Charing. Yan. Ang daming tao, guys. Ito yung sa simbahan. Ayan. Ito si Ate Charing nakalagay. Ayan. Ipalabas na yung kanyang kabaong at dadalhin na sa loob ng simbahan. Excuse. Ang daming mga tao, guys, na nagmamahal talaga kay Ate Charing. Ewan ko lang kung dito si Madam Wakwak, kung naka-duty na yun, hindi na siya makikita dito kasi ang alam ko, sinabi niya sa kanyang vlog na sa libing ni Ate Charing parang hindi na siya makapunta kasi nga may flight na siya sa labas. Ayan, guys. Inuhugot na yung kanyang kabaong at idadala na sa loob ng simbahan. Yan ang kabaong ni Ate Charing, guys. Ate Charing, rest in peace. No more pain. Andito kami, nagmamahal sa'yo. Kahit hindi ka namin nakikita ng personal, para ka nang nakikita namin ng personal dahil sa iyong mga iniwang na marami kang mga videos at vlogs. Ayan. Para na rin tayo nakita ng personal. Ayan. Nang dahil sa iyo, nagkatulad ako sa iyo. Nagiging vlogger na rin ako. Kasi nga ikaw yung nagtulak sa akin na magawa din ng mga vlogs as in libangan natin sa buhay. Ayan. Ayan, guys. Ito na yung nasa loob na siya ng simbahan. May 12 ito, guys. Ang libing ni Ate Cha. Ayan. At pagka dating niya din sa unahan, binuksan na yung kanyang kabaong. Alam niyo, guys, nung si Ate Cha nagkasakit na, siyempre, hindi niya na naalagaan ang kanyang mga anak-anak na, mga anak-anak niya kasi yung mga turing niya sa kanyang mga aso, pusa, ayun, yung kanyang aso nga, kung nakita nyo na naman yung vlog ni Ate Charing, bali, yung kanyang mama, nagkwento sa kanya kay Ate Charing, na mayroon akong sasabihin sa iyo na hindi mo alam, sabi ng mama niya. Sana, sabi ng mama niya, nasa ganyan kang kalagayan. Huwag kang malungkot, itong sasabihin ko sa iyo. Huwag kang may stress, sabi ng mama niya. Hindi mo kasi alam ito kung anong nangyayari, sabi niya kay Ate Charing. Kaya, yun pala, sinabi ng mama ni Ate Charing na yung kanyang mga aso ay hindi na, kumbaga, wala na, hindi na umuwi sa bahay, hindi na nila alam kung saan, ano na nangyari, parang ganun. Kasi, yung ewan ko, bakit hindi maalagaan yung mga aso ni Ate Charing? Sa kadahilan siguro na, ewan ko nga, hindi ko masabi kung mayroon ba siyang mga kasama sa bahay niya, na katulad niya na yung pag-alaga ng mga hayop niya, ganun ba? Yun ang sinabi ng mama niya. Kaya, yun naman, ang tugon naman ni Ate Charing, na talagang nangyayari yung mga ganyan, na hindi sinasadya.
kahit gaano daw ang pagmamahal niya, ang turing niya, kung ganito ang nangyari sa kanya, mangyayari daw talaga yan. Na yung pagmamahal niya sa kanyang mga hayop, walang makakatumbas ng iba. Alam nga naman yung mama niya, may sakit na yun. O kaya, si Ate Charing, parang tinanggap niya na daw. Tanggap ko na mangyari talaga yan sa kanyang mga hayop. At least si Ate Charing, hindi na niya na dama ang lungkot sa nangyari sa kanyang mga kahayupan. At saka guys, merong mga nag-vlog dyan. Yung mga mahal sa buhay ni Ate Charing, yung mga kapatid niya, kung sino man yun, parang binabash ng mga tao tungkol sa mga ari-arian ni Ate Charing na kumbaga kung intindihin mo yung mga taong nagsasabi niyan, marami nagka-interest sa kanyang naiwan ng mga properties ni Ate Charing. Kaya nga guys, lagi nating sinasabi, kasi nga yung mama niya matanda na. At ang sinasabi naman doon sa mga vlog na yun na nagkukomento, yung mga kapatid daw ni Ate Charing, nagka self-interest na daw sa mga ari-arian niya. Huwag naman sana tayong magsalita ng ganun guys, kasi wala tayong magawa. Direct dependent yan ni Ate Charing. Mga kumbaga, yun ang mga direct dependence niya na mga kapatid niya. First talaga, yun naman talaga ang mga kamag-anak ni Ate Charing, mga kapatid niya at mga magulang niya. If ever, meron siya mga ari-arian, sa kanila talaga yan. Mapunta. Sila ang mga, kumbaga ang mga hereditary niyan at tagapagmana. Kasi si Ate Charing is binata single. Sa kanila talaga yan guys. Huwag na kayo mag-isip. That is, according to the law sa Pilipinas. Pag namatay siya na walang asawa, walang anak, sa kanyang mga magulang talaga yan, sa kanyang mga kapatid, lahat yan. At kung mayroon siya mga kapatid na wala lang yung baga, yung wala ng mga magulang, yung mga anak o kaya mga pamangkin niya ang tagapagmana niya. Pero ngayon, sa ngayon pa lang, nandyan pa kasi ang mama niya. Sa mama niya talaga lahat yan mapunta. As in, wala tayong magawa guys. Sa mama niya talaga yan. Not unless kung anong mangyari sa mama niya, lahat naman talaga tayo ay ganyan din ang mangyari katulad ni Ate Charing. Kayong mga kapatid dyan, kayo na naman ang next na mga tagapagmana niyan. Huwag na ninyong bigyan ng mga guys, negative feedback or mga magbash kayo tungkol dyan. Huwag na. Kasi may karapatan talaga silang lahat dyan. Huwag yun kung tayo ay mag-vlog tungkol kay Ate Charing. Yung mga magagandang mga salita, yung mga matamis na salita na nagpapaligaya kay Ate Charing at sa kanyang mga mahal sa buhay, guys. Kaya guys, ngayon ay May 12. Ito na yung huling hantungan ni Ate Charing. Nag-celebrate na ng Holy Mass para sa kanya. Kaya, again, Ate Charing, rest in peace. Sana maligaya ka na sa ibang mundo. Yan. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Marin Vlog.